mo. Lahat daw mali ang mundo ko. Tawa ng tawa sa pwesto ko. Pero tingnan mo, masaya pa ako. Lumaraw sa pero ako ang bida rito sa saliw. Magandang hapon sa ating lahat, mga kababayan ko sa Palawan, maging sa buong universe. Welcome po tayong muli sa pagsubaybay ho sa ating programang Hitik sa impormasyon, ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News Philippines. Kung siya ay palad, ako yung buhit na matalas. Bakit ba lagi na lang sugat ang laman ng bawat kita? Samahan po ninyo ako sa loob ng isang oras na pagtatanghal. Trabaho lang ho, walang personalan. Kasama ko kayo sa loob ng isang oras ho ng paghatid ng mga balita at pagpapaalaala sa ating mga kababayang nagmamalasakit sa sambayanang Pilipino. Pero sa salamin ko lang. Ang ating headline ngayong araw ng Biyernes ay 2 araw na lamang at magkakaroon na naman ng pagkilos ang White Ribbon March ngayon hong linggo, June 28. Dito ho sa iba't ibang bahagi sa National Capital Region. Nakikita kung gaano ako kumikinas. Sa bawat palalait. Ang pamagat ng headlines natin ngayong umaga, gaya ng ating nabanggit, ay yun hong isyong impeachment. At ito'y pahahapyawan lamang natin, at ito hong pinakang malaking balita, ayun hong pagkilos, yung Kilos Bayan laban sa katiwalian. Ang tanong ho, sasama ka ba sa pagkilos? Yun ho ang ating bibigyan ho ng matinding pansin, mga kababayan ko ho. Kung di mo trip ang buhay ko. Pero katulad ng ating naipangako, mga kaibigan, kahapon ho, sa ating programa, ay yun hong issue tungkol kay President Bongbong Marcos Jr., yung kanyang pahayag tungkol sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ayon ho sa Pangulo, mga kababayan ko, hindi ito dapat maging sentro ng atensyon ng bansa. Bakit daw ho? Sapagkat si Vice President Sara Duterte ay hindi ho importante sa bansa. She is not unimportant. Nagpahayag si Pangulong Marcos na hindi dapat ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil aniya ay hindi ito mahalaga. Hindi ito mahalagang usapin, mga kababayan. Bakit daw ho? Sapagkat itong usapin ay kung ikukumpara natin sa iba pang problema ng bansa, ito ho ay hindi ho mahalaga. Ito hong malaking usapin, babanggitin ko na mamaya. Yung pagkilos ng bayan sa linggo ho. June 28 ho. Ay mag-uumpisa ho yan ang pagkilos ng mga kababayan natin, mga bandang 2:30, na magkakaroon ho ng pagmimisa ho dito, dyan ho sa, dyan ho sa may Ortigas. Tuloy ho natin. Ang pagkakabanggit, ang pariralang Sara is unimportant, ay madalas na iniuugnay sa mga ulat at talakayan kaunay ng naging pahayag ng Pangulo tungkol sa impeachment issue.
ba yan? Naging sentro ho ng diskusyon ang mga naturang pahayag dahil sa magkakaibang interpretasyon ng publiko at mga grupong politikal. Magkakaiba ho sapagkat nung una ay sinabi na rin ho ito ng presidente, wag na natin pag-aksayahan yung impeachment na yan, abala lang ho yan sa trabaho. Pero kalaunan, nung tanungin, sapagkat isinusulong nga ito ng mga mambabatas dyan sa Kongreso, nung talungin siya, akala ko ba, Mr. President, ayaw ninyo ng impeachment? Trabaho ng ano yan, trabaho yan nila. Hayaan natin sila magtrabaho. Yun ho ang kanyang yung kanyang adlib Kaya ho, ito hong sinasabi ng presidente ay nagiging usapan nga ho yan ng public at ng mga grupong ay nasa politika. Sapagkat yung may mga taga-suporta, si Vice President Sara Duterte na nagsasabing ang pahayag ay indikasyon na hindi prioridad ng administrasyon ang impeachment. Samantala, may iba namang nagsasabing ang kontekstong ito na sinabi ng Pangulo ay nakatuon sa pangangailangang pagtutuunan ng pansin na mas mahalagang usapin pang ekonomiya at pambansa kaysa alitang politikal. Yun. Dahil nga ho sa sensitibong katangian ng isyu, mahalagang suriin ang buong konteksto ng orihinal na panayam sa Pangulo, hindi lamang sa social media, maging sa mainstream media, ang impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte ay nananatiling usaping legal at pampolitika. At ito ay dapat na dumaan sa itinakdang proseso ng batas. Ano yung proseso ng batas? Yan ho ay proseso ng konstitusyon. Ang pahayag na ito kasi mga kababayan ko ng presidente na sinasabi niya noon pa man na ayaw niya ng impeachment sapagkat aksaya lang daw ito ng panahon at nakakaapekto sa trabaho ng mga mambabatas sa dalawang institusyon itong Senado at Kongreso. At sa bandang huli ay sinabi ni President Bongbong Marcos, trabaho nila yon. Ganun ho. Ganun ho kabuway ang salita ng Pangulo. Wala na ho yung nabali na ho yung nalabag na ho yung batas. Ang sinabi kasi doon ang utos ng hari ay walang sino mang makababali. Pero dito bali-bali na. Ay, Sus Mariones Tondo, Manila. Di ba? Kaya nagkabali-bali pati mga batas natin, bali-bali, baluktot yung mga nagpapatupad ng batas natin binabaluktot ano sabi? Ano ang sabi noon ni dating Pangulo? Pagka siniyasat yung salin, hahanapan ko talaga ng butas yan. Natatandaan nyo yun? Binanggit niya tungkol kay Vice President Sara Duterte. Ito. Yun ho kasi pagtatrabaho ng impeachment na ito laban ho kay Vice President Sara Duterte. Yun ho ay nagsimula ho ito nung sumulpot ho itong flood control scam. Hindi pa, bago yung flood control scam, sumulpot na ho ito sapagkat nagkaroon na ho ito ng lamat itong mga ito, yung unit team, nang hindi ho tumutupad itong si President Marcos sa kanyang mapangako
na kailangan ho ng Vice President. Initsapuera. Ito dun ho nagsimula. At yun ay nagsisimula na silang batuhan ng maanghang na salita. Eto. Ngayon ho, nang ma-expose ho yung flood control scam, dito na ho nagkalitse-litse ang sambayanan Pilipino. Sapagkat yun hong pinaiiral ho dito ay ang buwis ng mamamayan ang ginamit para gawing sandata laban sa kalaban ng administrasyon. Ano ho ang diyan? Ano ho ang katibayan? Etong bagong-bago. Itong si Trillanes ho dating Senador Trillanes ito ho involved dito sa Malete. Siya ho itong courier o nga siya ho ito ang pasimuno ho dito sa pag-aser yung kumbaga sa pag-waiter. Nag-waiter ho ito sa mga miyembro ng ICC. Pagkatapos nung mabanggit yung kanyang pangalan nang dahil binanggit nitong mga dating sundalo na sa ginawang Blue Ribbon Committee ni Senador Pia Cayetano, Alan Cayetano at Rodante Marcoleta. Abay naghahain ho ito ng kaso. Sa matinong pananaw kung kayo ay may matinupang pag-iisip, kung sino pa yung lumabag sa batas, siya pa itong may ganang magsampa ng kaso. Samantala yung naghahanap ng katotohanan para umiral yung tunay na pagpapairal ng batas, yun ang inyong kakasuhan. Ay sus Mariano Kaindo. Ito pa si NBI Melvin Batibag. Ito gumawa na naman ng eksena ito Yung human trafficking naman laban kay dating Congressman Mike Defensor. Kaya na sinasabi ni Kung Mike bobo daw. Hindi ho ba? Kaya ayan ho ay isa ho sa managing batayan ho. Kaya ho, ikinasang muli. Ikinasang muli ang kilos ng bayan laban sa katiwalian sapagkat ang bansang Pilipinas ay dinodrobo ng mga kawatan. Ni walang kasiguruhan na matunton kung sino yung mga magnanakaw. Ginawa na ho nila lahat-lahat ng pamamaraan. Nung dati ay nagkakaroon na ito ng pagdinig tungkol ho dyan sa pagtuklas kung sino ang mga sangkot. Binawi. Yun hong mga naghudas, yung pala naman din ay nabigyan din pala ng maleta, yung isa. Kaya pala, si Judas Iscariote, nabigyan, nabanggit din ho nung mga dating sundalo na dito sa New Manila, naghatid din pala ng maleta. Kaya pala lumipat. Kaya nakilala ho kung sino-sino yung mga sindikato sa gobyerno. Kaya ito hong panawagan ng multi-sectoral groups na nag-aanyaya yung tinatawag nilang White Ribbon March ngayong linggo, June 28 at 2:30 p.m. sa EDSA People Power Monument. Ang lahat ng sangkot ay dapat na managot. Dapat lang. Ang tanong ho ng sambayanan, makikiisa ka ba
sa one time, big time rally na ito ng White Ribbon sa June 28. Bawat isa po tayo mga kaibigan. Kayo ho lahat na pinagsamantalahan. Kayo ho lahat na pinagnakawan. Ikaw basurero. Sapagkat yung kinakain mo, binibili mo ng pagkain, may ano ho yan. May buwis. May buwis ho yan. Wala ka ho makukuha, wala ka lang mabibili na pangangailangan mo na hindi ho nabuwisan iyan. Kaya ikaw ho ba makikiisa ka? Hindi ako nananawagan na ang gusto ko lang nagtatanong ako kung makikiisa kayo o hindi. Sabi nung nag-iisip yung mga matatalino, ano ka ba naman doon, Robert? Para ka na rin yatang para ka na rin yatang kasama sa majority ng Senado. Mukhang palihis din yata. O kaika nga mukhang patinungaling din yung sinasabi mo Dahil hindi ho tayo nang hihikayat, kundi, kundi nagpapaalaala lang, nagtatanong lang. Iba ho yung nagtatanong. Hindi, ang ibig kong sabihin, iba ho yung nagtatanong kaysa nang hihikayat. Hindi ho ba? O tatanong, sasama ka ba dun sa rally? Sa linggo? June 28, dyan ho sa doon ho sa EDSA People Power Monument. Yun ang tanong ko ho. Makikiisa ka ba sa kanila? Yun ho ang aking tanong. Hindi ko sinasabi, lahat lumabas kayo sa inyong mga tahanan at tayo ho ay magpunta ho dito sa EDSA People Power Monument. Lahat ho tayo ay sangkot sapagkat ang lahat ng sangkot ho dito na magnanakaw ay dapat ho nating mapanagot. Sasabihin mo, takot ka lang yata makasuhan ng cyber libel Sapagkat yan ho ang uso ngayon. Kapag ikay nagbitaw ng hindi maganda't laban sa administrasyon, cyber libel ang aabutin mo. Dapat maging clever ho tayo. Yung station manager namin, Ronnie Dave Abile. Yung ating news director, Ma'am Rose Dingding, at sa ating general station manager. Hindi ho ako naghihikayat, baka mamaya maapektuhan yung istasyon ninyo nang dahil sa yung aking rhetorics na ito. Hindi ho. Tayo ho ay daluyan lamang ng mga impormasyon, binabasa ho natin kung ano ho yung nasa headlines. Ito ho ang hinahawakan ho namin, mga source ho namin ito. Hindi ito naming sariling opinion, mga kababayan ko, lalo na dyan sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ay lalong-lalo din dyan kay Attorney Melvin Matibag ng NBI. Sir, binabasa ko lang ito binabasa ko lang ito. Baka naman kasuhan mo pa ako ng diyan. Kasuhan mo, sasama ko sa kaso ng cyber. Binabasa ko lang. Eto ho. Ang tanong ko kanina, makikiisa ka ba? Yun ang tanong ko Hindi ho ako nananawagan. Makiisa ho tayong lahat. Pumunta ho tayo sa EDSA People Power Monument para ho tayo ay makisangkot. Doon sa ipinaglalaban ng ating sambayanang Pilipino. Kung ano-ano ho yung pinaglalaban ho. Andito ho yun sa aking para ho sana. Ito sandali. Ito mga binabasa ko. Ito yung binabasa ko, pinakikita ko sa inyo. Sapagkat yun hong mga magnanakaw sa flood control dapat ho ay managot. Sapagkat ngayon ho ay wala, tahimik ho ngayon
nakakonsentrate sila ngayon sa ano, dito ho sa impeachment. At kagaya ng sinabi ho, ditong si Senador Erwin Tulfo, wag na nating pakialaman yung flood control na iyan. Eh bakit ho? Eh kasi sangkot ako rito eh. Pinadalhan ako ng mali-malitang pera eh. Bakit pa natin pag-usapan? Kaya nga ho ito, magsasagawa ho sila ng rally. Para ho kayo panagutin sapagkat wala ho talaga kayong balak na malaman kung sino talagang mananagot sa mga nakawang ito. Sapagkat yung sindikato mismo sa gobyerno ay ayaw ninyong ma-expose. Sapagkat baka kayo rin ay miyembro nito. Hindi ho ba? Eto. Eto. Ito ho ay nanawagan ho ang nanawagan sa mainstream media. Sa mga vloggers, itong mga vloggers hindi na kailangan ninyong imbitahan to panawagan sapagkat may magandang content yan para sa kanila. Yung mga content creator, hindi na kailangan na pagsabihan mo yan na kayo ho ay makipag-participate ho, kayo ho ay makikisangkot diyan ho sa White Ribbon March sa June 28, 2026. Linggo ho yan. Alas 12:30 ng hapon diyan ho sa EDSA People Power Monument. Ito ho ang kanilang this is in response to media queries. Ito ho ay kasagutan sa mga tanong ng mga media. Kung sino ang makikilahok on who will participate, kung ano ang mangyayari sa programang ito, and who will participate and what will happen in the program. Ito ho. Kaya ho, nananawagan ho itong conveyor ng People Power Monument sapagkat ito ho ay multi-sectoral na grupo. Kung ikaw nasa mamaya banggitin na natin sapagkat para kumbaga one shot in two birds. Two birds in one shot. Ika nga, pagka atin itong binirano ho. Ito ho, ang magkakaroon ho muna ng pagano ho dito, pagmimisa, ng itong si Bishop Colin Bagapuro, ang Bishop of the Roman Catholic Diocese of Kidapawan and Chairperson of the Inter-Religious Leader Council for National Transformation o IRLCNT. Alas 12 ho ng tanghali diyan ho sa EDSA Shrine na ay dadaluhan ng mga participants at pagkatapos ho ay mag-a-assemble patungo naman dito sa People Power Monument. Ang tanong ko nga ho dito, ito ho ba ay nationwide? Nationwide ho ba ito? Ang pagkakabanggit ho yata rito ay sa ibang mga lalawigan ay magkakaroon din ng People Power. Bukod ho yun dito sa Metro Manila, sa mga lalawigan ay meron din ho bilang pakikiisa nila sa isa sa gawang pagkilos ng White Ribbon sa linggo sa June 28. Ang ibang mga religious leaders na nagkumpirma ng kanilang partisipasyon, other religious leaders who have confirmed their participation in the rally as follows. Ito mga leader, yung mga leaders. Tingnan natin dito. Holy Orthodox Catholic Apostolic Church of Jesus Christ. World
Evangelical Alliance, United Church of Christ in the Philippines, National Council of Churches in the Philippines, Catholic Educational Association of the Philippines, Conference of Major Superiors in the Philippines, Catholic Youth of Novaliches, Uryang, may uryang pala dito, may kilusan palang uryang dini eh. Kilusang magbubukid ng Pilipinas. Artikulo 11. Itong Artikulo 11, iba 12 ito. Naging 11. Artikulo 11 nitong si Calio de Guzman. Si Joaquin Binaflor naman ng UP Diliman University Student Council o USC. At ito pong samahan ng progresibong kabataan, yung SPARC, bagong alyansang makabayan o itong bayan. Itong sanlakas ang dapat isa lang, buklurang manggagawa ng Pilipino. Si Tumurgo, ay si Bunyog, Bunyog, si Tumurgo, si Tumurgogo. Nabubulol ako dito kay Tumurgo. Ricky Tumutorgo, yun ang tama. Kay Kontradaya, ito naman kay Professor Danny Araw naman ito eh. Dito sa Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance, na pangungunahan naman ni Professor David San Juan. Itong Social Watch Philippines, ang mga sumusunod na organisasyon ay inaasahan na magsasalita sa rally ho. Ang sabi ho dito, leaders of the following organizations are also expected to speak in the rally. Yun ho nabanggit ho natin. Yun ho mga nauna nang binanggit ho natin na mga leader nung mga organisasyon. Yun ho kilusang magbubukid ng Pilipinas. Kilusang Mayo 1. Rise up for life and rights and for rights. White Ribbon Movement, yung some of the main groups that are mobilizing for the rally are as follows. White Ribbon Movements, ang mga pangunahing grupo na mag-mobilize sa rallying ito ay ang mga sumusunod, yung Inter-Religious Leaders Council for National Transformation. Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network. Ito ho yung mga ito yung mga pangunahin. Mga pangunahin. Yung may mga grupong malalaking grupo. Alyansa ng nagkaisang mamamayan, military and uniformed personnels for United Philippines. May mga kasamang mga sundalo, military and uniformed personnel. Federation of Free Workers, Concerned University of the Philippines Vanguard. Dito ako kasali 1982 member ako ng Vanguard dyan sa UP. Lihok Bulanon for Truth and Accountability. Bagong Alyansang Makabayan, Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals. Sanlakas. Di ba si Turgo? Si Bunyog. Andito naman uli. Andito yung grupo niya. Kilusang Bayan kontra Kurakot. Revolusyonaryong Alyansang Makabansa. Free the Artist Movement. Diocese of Novaliches. National Council of Churches in the Philippines.
Conference of Major Superiors in the Philippines, One Voice. Youth Raids Against Corruption. Kabataan para sa Kalikasan. United Church of Christ in the Philippines. Hindi ito Iglesia ni Cristo ha. United Church. Hindi ito Iglesia ni Cristo. United Church of Christ in the Philippines. Artikulo 11. Bukluran ng manggagawang Pilipino. Samahan ng Progresibong Kabataan. Philippine Alliance of Human Rights Advocates. Freedom from Death Coalition. Philippine Movement for Climate Justice. Power for People Coalition. Samahan ng Mamamayan, Zone 1 Tondo Organization. Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralitang Lungsod. Kilusan para sa kabuhayan, kalusugan, kalikasan at katiyakan sa paninirahan Lungsod, Quezon. K4K, Quezon City. August 21 movement, yung ATOM. Some celebrities and cultural groups were invited to participate. Ang ilang mga artista, mga celebrities ay inanyanyahan din para makiisa. Confirmed performers in the rally include Bisara, UP Diliman, and Danny Fabilla of Musikang Bayan. Eto na. Eto nang huwag natin yung mga program yung flow program. Sapagkat pumunta na lang ho kayo doon sapagkat kung ano ho yung kilos, sumama ho kayo doon sa Agos. Eto, White Ribbon March from EDSA Shrine to the People Power Monument ay yung main program at People Power Monument at 2:30 p.m. onwards opening ceremonies. Philippine National Anthem, opening prayer, welcome and opening message. Meron ho mga segmento ito, yung segment 1, poverty and people struggles. Yun ho mga magsasalita ho dito para ipaliwanag ho sa atin kung ano ho yung kanilang mga ipinaglalaban. Rising cost of living. Ito ho, prayer for the poor and vulnerable sectors. Employment and workers' welfare, education, health, housing, and other essentials, public services, food security, and sustainable development, reflection from a faith leader cultural presentation. Sapagkat nabanggit ho dito yung housing and other essential public services, kami lang ho ako dito. Ibig sabihin, pupunta ako. Tanong ko nga sa inyo, pupunta ba kayo? Ay, reporter ho kami. Kami ho ay mga broadcaster, kami ho may reporter. Kailangan namin, nandoon kami sa bisinidad, Hindi ho kami pwedeng tutulog-tulog sa pansitan. Paano namin maihahatid yung mga mangyayari kung wala kami doon sa venue? Kaya kailangan presente. Si Don Robert Ramiro ng Big Was News Philippines na mamamayagpag sa June 28, alas 12:30, dyan ho sa EDSA People Power Monument. Meron na ho, dito na ho tayo sa ikalawang bahagi ng kanilang segment ay yung corruption and good governance na ito po ay tatalakayin din. At ang mga mensahe dito ay tungkol sa public accountability. Yung pananagutan ho sa publiko. At yung honest leadership. Yung mapagkakatiwalaang pamamahala o pangunguna. Yung honest leadership. Corruption and misuse of public funds. Ay nako, trilyon ho.
trilyones ho ang nawala, ang ninakaw ho. At ngayon ho ay uutang na naman at palaki ng palaki ang utang pagkatapos ay, alam nyo na. Transparency and responsible governance, reflection from faith leader, cultural presentation and solidarity messages. Dito ho sa pangatlong segment. Ito ho yung katarungan, yung justice, accountability and human dignity. Na yan ho ang pag-uusapan dyan, yung accountability at rule of law. Human dignity and the protection of rights and the reflections from a faith leader, cultural presentation. Sa segment 4, kailangan yung call to action, yung citizens agenda for national renewal, electoral and governance reforms ay tatalakayin din ho yan. Ito, ang kasunod ay ang strengthening democratic institution, youth call to action. At yung invitation to support ongoing reforms initiatives. At yung panghuli, siyempre yung kanilang pagkakaisa, yung kanilang panalangin ng pagkakaisa, at yung awit ng bayan ko, ang signing of pananagutan ng White Ribbon Movement. Kaya lang ho, ito hong program, ang nais na iparating sa programang ito, the program will feature interfaith prayers, messages from civil society leaders, youth representatives, professionals, labor, farmers, educators, and faith leaders. Cultural solidarity, messages from partner organization and supporters may be presented as time permits. Tatagalog pa ba natin to? Lahat ng sangkot ay dapat na malagot. Kilos bayan laban sa kahirapan at korupsyon at kawalang pananagutan. Ito ho, yung buod ng programa. Kilos bayan. May narinig ho ba kayong Iglesia ni Cristo? Wala ho. Wala ho sa ating binasa, wala ho. United Church of Christ in the Philippines. Wala hong Church of Christ. Wala. Hindi ho, wala hong atas sa mga iglesia ni Cristo na kayo ho mag-participate. Ang bilang isang mamamayan, sapagkat tayo naman ho ay isang demokrasyang bansa, kung ikaw iglesia ka ni Kristo at gusto mong dumalo, nasa sa iyo yun. Hindi ho kayo hahanlangan ng pamamahala ho ng iglesia, sapagkat yan ho ay nakasulat sa ating konstitusyon. Yan ho ay karapatan ho natin, freedom of want. Ayaw ang Iglesia ni Cristo, sumusunod ho yan sa batas, sa konstitusyon. Ngayon, bilang mamamayan, sapagkat nakasulat naman ho dito, sa pamamagitan ho ng imbitasyon ng convenor nitong White Ribbon, ay sinasabi ho, babasahin ho natin ngayon, yung the program will feature the interfaith prayers, messages from the civil society leaders, youth representatives, professionals, labor farmers, educators, and faith leaders. Ang ibig sabihin, ito hong mga ito ay meron ho silang hindi ho sila ay regardless ho of anong religion meron ho.
O sapagkat ang nakalagay ho dito, farmers, laborers, professionals. Yun ho nakalagay. Wala hong sinasabi ang pamunuan o ang tagapamahala ng Iglesia ni Cristo na lahat ho ng mga kaanib ng Iglesia ay pumunta ho diyan. Iiral ho dito na batas kung sakaling meron hong pupunta na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ay iyan ho ay batay sa pagsunod sa konstitusyon. Naintindihan niyo ho ba? Sapagkat yung mga miyembro ho niyan, mga ano din ho yan, mamamayang Pilipino. Isa rin ho yan sa pinagnakawan ho ninyo ng yung mga ng pinagnakawan ng mga magnanakaw sa gobyerno. Kaya ho muli hong iginiit ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson na hindi na dapat ipagpaliban ang panawagan ng pagkilos laban sa katiwalian sa gobyerno. Ako man, kung ako ay Iglesia ni Cristo, ako mamamahayag din naman, nandun ako. Kasali ho ako sa kasali ho ako diyan. Hindi lang ako isang mamamayan. Hindi lang din naman ako, meron din naman akong karapatan diyan ho. Batay ho sa kung ano ang sinasabi ng ating saligang batas. At saka isa pa, yun hong aming tungkulin bilang isang mamamahayag. O kayo, tinatanong ko, kung kayo hindi mamamahayag at gusto ho ninyong sumama, sumama kayo. Wala namang pipigil sa inyo sapagkat karapatan ho ninyo yan eh. Kung kayo ay nagmamahal sa bayan at gusto ninyong mapanagot ho talaga yung mga magnanakaw sa gobyerno natin sapagkat kabilang ho tayo sa pinagnakawan ng mga democrats na ito eh. Sige. Tulungan natin, magipagtulungan tayo bilang Pilipino at regardless of religion. Wala na ho tayong pag-usapang reliyon kung ano ka, basta tayo pag-usapan natin Pilipino. Bilang isang Pilipino, mamamayang Pilipino. Wag na nating kulapulan pa o kaya kabitan pa ng mga pangalan kung anong sektor meron ka. Kung ikaw ay nasa magsasaka, ikaw ay professional, wag na nating gamitin yan. Basta't ang gamitin natin, ako ay Pilipino. Yun ho. Ay, ito. Yun hong sinabi. Bakit hawak ko kasi itong mga news item na ito nagkakawindang-windang yung babasahin ko baka mamaya nakikinig, baka mamaya minomonitor tayo nitong si Attorney Melvin Matibag kaya ho eto Sir Melvin Matibag, si Don Robert Ramiro ito, binabasa ho namin yung yung headlines ng mga balita ito. Ito yung source ho namin. Source ho namin to. Okay. Ayon ho dito kay ayon ho dito kay dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ay sa isang press conference ho ay hayagan ho niyang sinabi ang plano na magsasagawa ng malawakang one-time, big-time White Ribbon Rally na magtatapos sa marcha patungong Malacanang sa lalong madaling panahon. Aabot na ba tayo ng July? Yung rally ba ito, aabot pa ng July? Tinatanong lang kita, Manong Chavit, dapat klaruhin ninyo, baka mamaya hanggang alas 12:30 lang tayo, hanggang alas 4 lang tayo ng hapon, uwian na. Para lang tayong naglakad at para lang tayo nag-exercise hunian. Ayon kay Singson, critical na ang sitwasyon at hindi na dapat maghintay pa ang taong bayan bago kumilos laban sa umano'y malalim na problema ng graft
and corruption sa pamahalaan. Ah, natutuwa ho ba kayo? May gana pa kayong ganito? Ah. Okay. Nanawagan din ho si Manong Chabit sa iba't ibang sektor ng lipunan. Pagkat sinabi nating iba't ibang sektor ng lipunan, wala hong ano yan, wala hong kumbaga pangkalatan. Kumbaga pag sinabing all, pag sinabing lahat, all. Para ho yan sa parang sa Senate lang yan kung sinong majority, all members, all Filipinos. Yun ho, ang ibig ho sabihin ho dito. Bawat, nasaan ba yun? Kaya tuloy tayo nasa baka mamaya maligaw yung ating binabasa nanawagan ho si Manong Chabit sa iba't ibang sektor ng lipunan kabilang ang mga religious organizations. Religious organizations. Sino yung mga miyembro ng mga religious organization, may karapatan ho kayong pumunta. Kahit na hindi kayo pagsabihan ng inyong mga namiminuno. Kung meron ho kayong karapatan na pumunta kayo. Hindi naman kayo hadlangan sapagkat yan ay nakasulat sa Saligang Batas ng Republika ng Pilipinas. Hindi ho ba? Lahat. All religious. Kabilang ang mga religious organizations. Makabayang mamamayan. Yung makabayang mamamayan, yung mga lip-leaning groups. Yung mga bayan muna. Yung mga kaalyado ng mga NPA. Lip-leaning groups yung makabayang mamamayan at lahat na tumututol sa katiwalian. Pag sinabing lahat, walang itsapera, lahat ho wag naman kayong pumunta kung ikaw ay uugod na at ikaw ay nakatungkod, naka-wheelchair. Wag na kayo pumunta. O kaya naman ikaw ay may dinaramdam sa katawan o kaya naman ikaw ay pipilay-pilay at ikaw ika-ikart nagkabalya-balyahan sa dami ng tao, ay kawawa ikaw. At maging problema ka pa ng mga responder. Sapagkat hindi man mawawala ng mga responder ho yan. Ng mga medical team. Sapagkat kapag ganyan, may mga ganyang okasyon, kompleto ho yan, pati ambulansya. Para mapangalagaan yung seguridad at kaligtasan ng bawat sarili ho natin. Yun hong ang sabi ay makiisa sa pagkilos para sa pagbabago. Yun ho ang panawagan. Makiisa sa pagbabago. Bagamat wala pang inilalabas na tiyak na petsa. Anong wala pang inilalabas? Meron na. June 28 nga baka itong aking binabasa nagawa ito nung June 28. Ito ay gagawin ho sa EDSA People Power Monument bilang simbolo ng sama-samang paninindigan ng mamamayan laban sa katiwalian. Yun. Higit ho sa lahat mga kababayan ko, binigyang diin niya ang mahalagang papel ng kabataan sa naturang panawagan at ayon sa kanya ay mas mainam na kung ang kabataan mismo ang mangunguna at magpapasya kung kailan natin kakamtin yung ating minimithi na meron hong may mapapapanagot itong mga kawatan, yung mga sindikato sa gobyerno. Eto, ang sabi ho, ang sabi ni Singson, mas gusto ko na
ang mga kabataan ang magsabi. Tumayo kayo. Huwag kayong matakot dahil ito ay para sa kinabukasan ninyo. Totoo naman. Pagka ganitong ang gobyerno ho natin na nagkakawendang-windang na, palaki ng palaki ang utang natin. Ang sabi ng South Korea, huwag na natin pautangan yung Pilipinas. Sabi ng presidente ng South Korea, ayaw pautangan ng Pilipinas. Bakit? Baka raw, sapagkat paano nang hindi uutang yung Pilipinas? Mas malaki ang ginagastos ng Pilipinas kaysa income ng Pilipinas dun sa buwis at saka yung mga remittances. Yung 40 million na US dollars na remittances ng OFW, kulang pa ho yun sa pambayad sa utang ho natin. Lumalaki pati interest ho dyan. Kaya pati yung utang ng individual na mamamayan, palaki ng palaki rin. Ay kinukuha ho yan sa buwis ho ninyo eh. Kaya ho, aywan ko, nakakadismaya isipin na tayo ay patuloy na winawalang hiya ng mga walang hiyang mga mayayaman sa gobyerno. Yun nga mga party list na yan eh. Ang sabi diyan mga representative eh. 'Di ba mga marginal sector? Sino ho yung mga nakaupo diyan sa mga party list? Hindi ba mga dinastiya, mga mayayaman, mga dating politiko? Hindi na natapos na yung kanyang termino diyan sa Kongreso eh. Punta naman sa Senado, pagkatapos doon naman tayo sa party list. Sila kung namumunini. Sa kaba ng bayan. At yung mga bali ang bumubuhay sa mga ito. Nagpapayaman sa mga ito, yung mga mahihirap. Kaya ang talong ho ni Senador, dating gobernador, yung Ilocos Sur Governor, Chavit Singson. Sabi ho niya ikaw. Halimbawa, ikaw kaharap niya mismo, ikaw. Makikiisa ka ba sa panawagang ito laban sa katiwalian? Yun ho ang sasabihin ho sa iyo. At kung sakaling ako ang kanya kakaharapin, Manong Chavit, pagka ako ang tinanong mo, bakit ba naman ako hindi? Para sa kinabukasan niyo ng mga anak ko hindi na ho kung lilipas din ho ang araw na hindi na ho kami sisikatan pa ng araw. Yung mga anak namin, yung makikinabang ho sa ipinaglalaban namin. Hindi ho ba? Kaya nga ho, ito hong mga magnanakaw na ito sa flood control, meron na lang 7 minuto, 6 na minuto. Ang mga magnanakaw dito sa flood control, 805 billion na pundo. 5 million ghost project. Bawat pisong ninakaw, isang pamilyang nalulunod. Ito ay hindi korupsyon. Ito ay mass murder na ang mga salarin ay mga nakabarong at naka-Amerikana. Hindi ba? Sige. Alangan naman na may hawak-hawak yung kaso, tsukbit-tsukbit sa likod yung sakon may laban ng mga plastic at bote. Yung tawag nila ay kalakal. Ang mga bagman sa uniforme, yung 18 mahigit na marino, mga general na ginawang delivery boy ng maleta, binaboy ang dangal ng Armed Forces of the Philippines para sa 30 pirasong pilak. Saan napuntang pera? Sa eleksyon, sa pamilya, sa pagbili ng katahimikan. Para manahimik ka. NBI Director, patahimikin mo nga to. Ito pera. Sampahan mo ng kaso.
Oh, kahit mag-invento ko ng kaso dyan. Anong katunayan? Eto, basahin ko. Bend the law. Pwede. Ombudsman Boying Rimulya said, diyan tayo magaling ang mga abogado. Yung kausap niyang broadcaster eh. Yung anchor lady. Kaya ang sabi ang galing nyo naman. Kaya nga tayo abogado eh. Yun ang sabi eh. The law is clear. Ang mahalaga, wag na. Wag ko na ituloy ng basa. Kinukuha ko lang yan. Naka-program ho yan dito eh. Nakasinipi ko na ho yan eh. Para pagdating ng kailangan kong banggitin eh. Mababanggit akong walang labis, walang kulang eh. Ang mga drug lords na naging donor. Ang gera kontra droga. Ginawa ng negosyo. Kamakailan lamang. Meron hong tawag nito. Shabu Laboratory. Ang ni-raid ng mga intauhan ng NBI. Di meron na namang kalat na naman yung droga. Kasi meron na nga may nakalkal nga na drug laboratory ng isang Koreano dito sa Barangay Santo Cristo sa Quezon City. Ang Shabu pumasok na ho. Dati-dati yung lugar namin dyan sa Romblon, dyan sa Sibuyan, walang Shabu dyan, pero ngayon meron na raw ho. Ang kritiko, pinapatay. Anong pinapatay? Sinasampa ng mga kaso. Ang mga sindikato, hindi na sa bilibid. Nakakulong. Nandyan ho, nakabarong. Naka-Amerikana. Nasa gabinete, nasa kongreso. Nasa Senado. Ang mga tuta ng dayuhan. Yung mga tawag ho dyan ay mga traidor ng bayan. Ang mga pamilyang mga naghari-harian. Sinasabi ho rito yung Marcos Romualdez Araneta, isang mesa, isang bulsa, isang pangarap, maghari hanggang sa kaapu-apuhan kahit abo na ang Pilipinas. Ito ho, this is the most dangerous regime. Ito may sabi dito si mapanganib, hindi dahil may baril, hindi dahil hawak nila ang batas, ang pera at ang kwento. At ang kwentong sinasabi nila, mabait kami, maunlad tayo, manahimik ka. Pag hindi ka manahimik, anong gusto mo? Kaso? Para manahimik ka. Kaya ho, ito ho, ikinasa ho yung ganitong kilusan sapagkat pundido na. Napundi. Napundi na ho yung taong bayan sa inyo. Sa kabila ho ng panawagan ng Iglesia ni Cristo noon sa rally, ay hindi ho kayo nakinig. Ano ho sabi? Basahin nga ho natin. Meron ho akong sipiho rito eh. Ang panawagan ho sa inyo eh. Hindi man lang ho kayo nakinig. Tuloy-tuloy pa rin kayo. Pinairal pa rin ninyo yung inyong maitim na layunin. Kaya, ayun. Ano na. Buti na lang dito, hindi ko nadala. Kasi babasahin ko lang sana. Wala na rin lang naman akong oras. Sa susunod na pagkakataon, sa Lunes na tayo magkakadaupang palad mga kaibigan. Maraming salamat sa mga kababayan kong Palawenyo at sa buong universe. Sa Lunes, ang tabayanan ang isyong panlipunan, balita at komentaryo sa Bigwas News Philippines.
Oh, sa ngalan ng mga magigiting natin na kasama sa palatuntulang ito, sina Tech Aaron, Tech Leo, sa ating news director Ma'am Rose Dingding, sa ating program director Jeff Balahonda, ang station manager Ronnie Dave Abile, at ang ating general station manager Ma'am Naomi Cascara, at ang inyong lingkod na nakasama sa loob na isang oras, walang iba kundi si Don Robert Ramiro.